Hindi po kinumpirma ni Justice Secretary Leila De Lima ang lumabas na ulat sa isang pahayagan na may 10 pang mambabatas na susunod na sasampahan ng reklamo kaugnay sa pork barrel scam. At kaugnay naman ang mga nadiskubreng peking Special Allotment Release Order o SARO, tinutunto na raw ng NBI kung saan o kanino nagmula ang mga maanumalyang dokumento. May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Nakausap na ng NBI ang ilang opisyal at staff ng iba't ibang opisina sa Department of Budget and Management na involved sa proseso ng paggawa at pag-release ng Special Allotment Release Order o SARO, kasunod nga nang nadiskubre mga di umano'y peking SARO na ipinresenta sa Regional Field Unit ng Department of Agriculture sa Region 2. Sabi ni Justice Secretary Leila De Lima, tinetrace na ng NBI ang buong proseso na pinagdadaanan bago ma-release ang isang SARO para matunton kung saan posibleng nagmula ang peking dokumento. Lumalabas na hindi lang isa kundi 13 ang SARO na di umano'y peke at 12 sa mga ito ay may kopya na nga ang NBI. Kaugnay din yan ay tinatawag na rin ng NBI ang staff ng isang kongresista mula sa Region 2 dahil sa staff na ito di umano unang napita ng Region 2 Department of Agriculture ang peking SARO at saka naman ito inalerto ang DBM. Ayaw pang pangalanan ni De Lima ang staff at ang mambabatas pero mahalaga raw na marinig ang panig nila para mabuo ang kwento. Posible naman daw na inosente ang mga ito at baka na-biktima rin ng anomalya. Pero ayon kay De Lima, mahirap daw isipin na hindi inside job ang anomalyang ito sa DBM. Bukod sa mga peking SARO sa Region 2, may mga nadiscovering peking SARO di umano sa Region 4A, Region 6 at 12. Samantala, ayaw naman kumpirmahin ni De Lima ang lumabas na storya sa Philippine Daily Inquirer kung saan sinasabing 10 mambabatas ang susunod na masasampahan ng reklamo sa second batch ng PDAF complaint. Nagtataka raw ang kahihin kung bakit may lumabas na istorya ngayong mahigpit daw ang kanyang bilin sa NBI na huwag maglalabas ng impormasyon hanggat hindi na isasampa ang reklamo sa korte. Alam niya raw ang bilang at kung sino-sino ang mga talagang sasampahan ng reklamo sa ombudsman pero ayaw niya raw munang sabihin ito. Siya rin daw dapat ang panggalingan kung kailan talaga mangyayari ang second batch na filing ng mga PDAF complaints. Narito ang naging pahayag kanina ni Secretary De Lima. Nagtaka na naman ako kung bakit may ilan-ilan na naman ang mga pangalan na nabanggit dyan sa news item na yan. So such disclosure was not cleared with me. Balik sa'yo, Pia. Lia, linawin ko lang, no, ayaw kumpirmahin ni Secretary De Lima kung sino yung mga susunod pang kakasuhan. Pero di ba dati na rin yung sinabi na meron talagang second batch? Oo, Pia. Meron talagang second batch. Actually, sa isang panayam rin niya kagabi, sinabi niya na this week yung filing ng second batch. Pero ayaw niyang sabihin kung kailan exactly ngayong linggong ito at kung ilan na yung talagang bilang ng mga mambabatas na madadawit naman dito sa second batch ng PDAF cases, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Lia Manyalak del Castillo.